Anthony Zerna, Mary Jane Iso, Palomar Kent Leonard, Fraga Yasmin Chua, Joel Anyap, and now we're going to tackle about the population dynamic population distribution, and demographic transition. And now we are going to interview one of the barangay official in Barangay Tupas, Manhuyod. So good morning everyone. So now we are here in Barangay Tupas, Manhuyod, Negros Oriental, together with our Barangay Councilor, Honorable Richard Acabal. Good morning, sir. Good morning, ma'am. So mayong buntag, sir, naami andam nga mga pangutana kabahin diri sa inyong barangay diri sa Barangay Tupas. Kabahin kini sa population, sa distributions of goods, also sa mga tao nga namuyo diring lugar nga taga ilaing lugar o mga tao sab nga nagpuyo diri nga nibalhin sa laing lugar. So ang una na kong pangutana, sir, unsa imong masulti sa populasyon sa diri sa inyong barangay? Ang akong masulti sa population diri sa barangay, gikan sa una hangtod karon wala gini kaay siya ni taas tungod kay aware ang mga tao itong population itong control nga kanang mga IUD o mga unsa pa mga contraceptive nga gipanggamit nila sa barangay. So kaniadto pa na nga naaga ni tagsa na lang kabuok ang mga anak sa kada bubong, kada pamilya. So mao na siya sa distribution of goods, labi na adtong niaging pandemic, giagi ni sa barangay og well distributed gyud ang tanan nga equal og angay gyud ang tanan nga sa pag-distribute ni sa tanan nga mga tabang nga nasulod diri sa barangay gikan sa PWD og mga household nahatag og na-distribute gini tanan. So kabahin sa mga tao nga nibalhin diri sa inyong barangay ug puyo, unsa ilang mga rasonan? Niadtong niaging mga tuig adunay mga tao nga nibalhin ni atong mga nangaging tuig tungod kay labi na itong naay mga kalamidad, naay mga naggubot-gubot dito sa bukid. Oo, namalhin sila pero ang uban naman sa barangay, pero ang uban pagkahuman sa itong wala na gubot namalik ra po sila gihapon sila ang mga barangay ito sa bukid. So naapoy mga tao nga nagpuyo ning barangay nga nibalhin og laing lugar. Wala kayo. Ang diri sa Tupas, daghan ang nisulod pero wala kayo oy nang gawas nga tuan ni puyo sa laing barangay. Now let's proceed to Mr. Zerna for the another questions. Sir, unsay epekto sa COVID-19 diri sa inyong barangay? Ang epekto sa dako kini kay epekto sa barangay sa niaging tuig tungod sa COVID-19. Nahitabo nga mga tao wala ni trabaho, ang uban kay nga close ang mga ilahang mga establishmento nga gitrabahoan. So ang nahitabo niya to mao kadto ang local government unit o ang provincial government unit. Ang provincial government naghatag og hasta local government naghatag kini og mga ayuda sa tanan nga mga household sa tibuok sa Barangay Tupas. Kini giabagan usab sa mga barangay officials nga kini pag-distribute nga nahatod gyud og nahatag sa tagsa-tagsa ka bubong ang maong mga hinabang nga gikan sa local government unit ug sa nasulod pa nga mga hinabang gikan sa gawas. Okay? And now let's proceed to Miss Yap for the another question. So, good morning, sir. Good morning. Unsay mga rich natural resources sa inyong barangay? Ang mga natural resources dito naman sa barangay adunay mga kalubinhan, adunay mga mangga o kasagaran maura na siya amo ang diri mga produkto diri naay uban dili ni siya sa natural resources. Naapoy amo adring bingka na famous kini sa dili lamang diri sa Manhuyod kundi sa tibok Negros Oriental, dili siya na the natural resources pan kini nakatabang ni og
sa panginabuhian sa mga katawhan. Doon na po yung mga kuha nato sa mga lubi, doon yung mga lubi nato na nagamit po ning sa ato ang mga tagi-barangay. Doon na po yung mga mangga. Only lang ato mga mangga karon nangatumba ni atong nangaging bagyo tungod sa kakusog ni ini nangatumba. So karon nagipaningkamutan ako may chairman sa agriculture o hasta ang mga kalubinan karon kaya nang naa diri niabot diri ang Philippine Coconut Authority nga diin naghatag og mga ayuda kabahin sa mga seedlings o mga seedlings o ganing mga hinabang alang sa rehabilitation sa mga kalubinhan nga nangatumba. So, inana. Okay. So, and now, let's proceed to Miss Chowa Raya for another questions. So now we're going to ask some question about the health and how does it affects on its population. So, sir, in terms of health condition, kaning what would be the common diseases in the barangay that lead into death? Like unsay mga common nga disease nga naka-lead siya from the past few years up until now nga naka-lead siya kanang kamatayon? Sa COVID, itong COVID-19, sa COVID kang nangamatay ng order sa tupas sa COVID. So mao dito sa past pila to ka years nga COVID ta. Ang COVID lang yun, dulay lain, naay uban nga natural death pag yun. Pero kani sa COVID-19, daghang namatay na to. Dali na nangamatay ginawag diri sa barangay Tupes. Mas dagan jud ang sa COVID-19 jud, sa sir. COVID. So sir, napumilain nga question about when it comes to water. Like, do you have a clean drinking water and a sanitary landfill and proper waste disposal in this barangay? Unang-una, daghan man tong unahon na kog tubag kadtong unang nga pangutana nga naabay potable drinking water. Yes. Okay, adunay mga potable drinking water na to diri kay namay mga refilling station sa tubig. Oo, katong mga process na kana sila kabuk mga duha na diri sa Autulo sa barangay Tupas. So naatay safe nga ilimnon nga tubig. Aside from that, naay sa support naanay gikan sa Kandabong nga ga-supply diri for dili siya potable, dili siya ilimnon tubig. Dili kung mga panglaba lang, pangkaligo lang inana. And then naami umuab dito sa barangay Tupas nga hapit na siya i-distribute, naanay tangke, naanay mga tubo na naakaron ready na nga to distribute. How about sanitary landfill, sir? Napo mo diri. Sa sanitary landfill, ang amo diri naa ang sa municipal pa. O wala mi kaugalingon sa barangay Tupas nga sanitary landfill. Ang amo ang mga basura diri kuhaon sa municipal, ang municipal na mo mupehagayon sa sanitary landfill namo sa municipal.